Just because mataas yung salary mo, it doesn't guarantee na matik papasa agad sa bangko. Vice versa, just because you have an existing loan or bago ka lang sa work mo or freelancer ka, wala kang fixed monthly salary, it doesn't mean bagsak ka na agad sa bangko pag nag-apply ka. No situation is completely identical. Posible po yung pareho tayo ng trabaho, pareho tayo ng salary, pero ikaw na-approve kay bank, ako hindi. Normal lang po yun. For this video, pag-uusapan po natin ang mga do's and don'ts sa pag-apply ng housing loan dito sa Pilipinas. Ano yung mga pwede mo pang gawin para lalong tumaas yung chance mo ma-approve kay bank. And also, magbibigay din po ako ng mga bank approval tips every now and then. So, hindi na po natin patatagalin. Let's start. For those who don't know yet, more than 300 clients na po yung natulungan namin ni JP pumasa kay bank for the last few years. Averaging around 60 to 70 clients po per year yung natutulungan namin pumasa sa housing loan nila. Although, syempre, hindi naman tayo perfect score palagi. I've also had my fair share of clients na nag-in-house financing. But I think that makes me even more credible to do this vlog para pag-usapan yung topic na to. Hi guys! If you are watching me for the first time, my name is Romina Babijes. I make vlogs po about real estate, especially yung mga FAQs or frequently asked questions ng mga first-time home buyers. Here are the 12 things that you need to know or that you need to check bago po kayo mag-apply ng housing loan. First criteria po natin is income. Dito po sa industry, meron tayong tinatawag na required salary. Ano po yung simplest way to compute this? As a general rule of thumb, you can multiply po yung desired loan amount nyo by 35% or by 0.035. 0.038 mo na para sure. 38%. Ang required salary po ay hindi siya nagbibase sa TCP or total contract price. Ang required salary po ay nagbibase sa loanable amount or kung magkano po yung uutangin nyo kay bangko. Let me explain. Suppose kukuha ka sa akin ng lot only worth 4 million na total contract price. Tapos magda-down payment ka ng 20%. 4 million minus 800,000 na down payment equals 3.2 million na outstanding balance. Etong balance guys, ito po yung amount na ilo-loan nyo kay bangko. Paano kinukuha si required salary? So 3,200,000 times 0.038 equals 121,600 pesos. 122,000 na natin. Round off. Okay, so try natin sa 35% naman. 3,200,000 times 0.035 equals 112,000. So, ito po yung required salary natin, guys, kung ikaw ay maglo-loan po ng 3.2 million pesos. Ideally, yung monthly income mo or yung monthly salary mo is nagre-range between 112,000 up to 122,000 pesos. Guys, hindi po ganito mag-compute ang mga banks, ha? Meron po silang ginagamit na loan calculator. Binigyan ko lang po kayo ng guide para at least meron tayong general idea kung paano po natin kukunin yung required salary. Pero what if kulang yung salary natin or insufficient income ka? For example, 112k naman talaga yung income mo. Pero kapag tinignan po natin si payslips, kunwari meron kang mga personal loans na binabawas ni employer sa salary mo. Let's say, from 112,000, 80k na lang po yung natitira sa'yo every month. You have two options for this, guys. Option number 1 is pwede kang mag-add ng qualified co-buyer. Basically, dalawa kayong magbabayad ng property, dalawa kayong isi-CI ni bangko, and dalawa rin kayong nasa title. Ano ang purpose ni co-buyer? Let's say, ayun nga, 80,000 na lang yung salary mo based on your income documents. Kaso, ang required salary is 112,000. Pwede ka pang mag-add ng co-buyer na more than 32,000 yung salary niya. Para kapag in-add natin yung income mo na 82,000 and yung 32k salary
salary ni co-buyer, qualified na po kayo sa required salary ng amount na hinihiram natin kay bangko. Ang tawag po natin dito ay combined income. Ideally guys, kung kukuha po tayo ng co-buyer, ang kukunin po natin is immediate family member, kapatid, parents, or anak. The reason being is, yun na po kasi yung requirements ng majority po ng mga banks ngayon. For approval pa, if yung gusto mong kunin na co-buyer is close relative lang. Like pinsan, tito, tita, or pamangkin. Before pandemic guys, hindi naman po talaga ganito kahigpit si bank pagdating sa co-buyer. Dati kasi madami pa nga akong clients na na-approve na ang co-buyer nila is jowa, fiancé, ninong, or ninang. Ngayon, medyo mahigpit na po talaga si bank. Ang mataas po talagang chance ma-approve as your co-buyer is kapag family member or close relative. Pero, let's say, for example, gusto mo mag-add ng co-buyer, not for combined income purposes, pero wala lang. Gusto mo lang siyang kasama sa title. Bale, yung income mo is kayang mag-stand alone. Kumbaga, sa'yo pa lang, na-reach mo na agad yung required salary. Minsan po, pumapayag ang mga developers na mag-add ka ng kahit sino mong gusto mong co-buyer. The logic is, kahit mag-away po kayo in the future, tanggalin mo siya as your co-buyer kasi nainis ka sa kanya or whatever, it won't affect your home loan. Kasi nga, kaya mo pong bayaran yung monthly amortizations with or without a co-buyer. So, ayan po ang ating option number 1. Option number 2 is kung ayaw talaga nating mag-add ng co-buyer, ayaw natin ng may kasama sa title, pwede pong lakihan nyo na lang si down payment. Remember guys, ang required salary po ay sa loan amount nagbe-base, hindi po sa TCP or sa total contract price. So, ibig sabihin guys, mas maliit po na loanable amount means mas mababa din po ang required salary. Next naman po under income is it has to be documented. By documented, I mean meron pong paper trail and madali pong i-verify. When we say paper trail, I mean officially ina-acknowledge po ni employer na ito talaga yung monthly salary mo. So, hindi po kasama dito yung mga side hustles natin na cash basis yung salary. Although, kung kaya nyo naman pong mag-provide ng income documents for your part-time jobs, mas maganda. Kasi ang lumalabas po is, meron pa tayong other sources of income apart from your main job. After income, yung next criteria naman po natin ay nature of work. Yung trabaho ba natin, is it low risk or high risk? Low risk, ibig sabihin kayo po yung mga employed talaga ng company. You have your permanent position, you have your benefits like what a regular employee would have. And also, the higher your position is, mas advantageous din po yun sa paningin ni bangko. I know it sounds a bit judgmental, pero wala ganun talaga ang reality. The more na mas magandang pakinggan yung position mo, plus points agad yun kay bangko. Paano naman natin malalaman if yung trabaho mo ay considered as high risk? Number 1 is if your life is on the line. Meaning, delikado po ba yung nature of work mo? For example, police officers, firefighters, politicians, etc. Number 2 is if pwede ka pong matanggal sa work mo anytime. Ito guys, yung mga contractual, ordinary crew member po ng fast food restaurants, nanny or housekeepers or personal drivers. Basically, hindi po kayo regular sa trabaho. Number 3 po sa mga high-risk jobs is kung ikaw po ay commission-based or project-based. Kasama po tayo ditong mga sales agents. Pwede kasing this month, 200,000 yung income mo, tapos next month, 0. So, fluctuating. Wala pong assurance sila bangko na kaya mo talagang magbayad ng monthly amortization since hindi nga po consistent or wala ka pong fixed na monthly salary. Okay, kalma po para sa mga kagaya kong nasa sales. Posible pa rin naman tayong ma-approve kay bank for the complete requirements po ng mga independent contractors and freelancers. Meron na po akong vlog about this. Nasa description box din po yung link. Last but not the least, number 4, if ikaw po ay nagtatrabaho sa high-risk countries. Para po ito sa mga OFW clients na working sa mga countries po na prone to wars.
For example, Russia, Ukraine, Iran, Lebanon, Syria, so on and so forth. Basta po yung mga countries na prone sa gyera, ayun, kasama po tayo sa high risk. After naman po ng nature of work, yung next criteria natin is tenure. Kailangan po at least 3 years ka nang may trabaho. Ideally, doon po kayo sa current employer nyo may 3 years or more. Pero kung hindi naman, let's say nakakaisang taon ka pa lang sa company mo ngayon, pero 10 taon ka na palang empleyado, okay lang yon. Ang tip ko lang dito guys is as much as possible po, huwag tayong palipat-lipat ng work. Kunwari every 6 months nagpapalit kayo ng company. Medyo may negative impression po kasi kay bank yon. Especially ito pala, kailan nyo po dapat pinakaiwasan magpalit ng work? Kapag malapit na kayong mag-apply ng loan kay bank. For example, 3 months na lang loan application nyo na. Tapos nagpalit kayo ng work. Medyo minus points po kasi yun kay bank. Again, hindi naman po lagi. Meron akong client recently na kalilipat niya lang ng work 6 months ago na approve pa din siya kay bank. But, wag na po nating i-risk. Kung gusto nyo talagang magpalit ng work, antayin nyo muna yung loan approval tsaka loan release. Saka tayo mag-change ng company. Aside po sa tenure, yung isa pang criteria na tinitignan nila bank is kung meron ka bang existing loans. Alam nyo ba guys, mas mataas po yung chance pumasa ng mga first-time borrower. It's because wala pa po kasi silang mga existing financial obligations. Kasi kung ako si bank, tapos malalaman ko na marami ka na palang kailangan bayaran every month, car loan, business loan, personal loan, sabay-sabay, magdadalawang isip na po ako ngayon kung i-approve pa kita. Kasi andoon po yung risk na dahil madami ka ng financial obligations, possible na hindi mo na rin ako mabayaran ng maayos. But again, hindi porket may existing loan na, ibig sabihin hindi napapasa. Depende pa rin yun sa madaming factors. Isa na po dyan is unang-una, yung income mo. Let's say, ang salary mo is 300,000 pesos. Tapos, meron kang existing loan na ang required salary is 50,000 pesos. So, maliit na portion lang po yun compared sa total monthly salary mo. Meron ka pang 250,000 na pwede mo pang gamitin sa other loans. Now, let's move to criteria number 5. Adverse record or credit worthiness. Ito po yung mga may hit sa CMAP. You can check online para po sa mga examples ng adverse record. But just to give you a few, meron ka pong canceled credit cards or credit cards na hindi binayaran kaya siya nag-close. Meron kang foreclosed properties. Meron ka ding court cases. For example, na-involve ka sa estafa or kinasuhan ka ng extortion. Kung narinig nyo na po yung word na blacklisted, ito po yung tinutukoy nila. Basically, ban ka muna from getting loans po kay bank for a certain period of time. And no telling din po guys kung gaano katagal ang duration kapag blacklisted ka. Depende po kasi yun sa severity ng issues and sa efforts mo. Kung meron ka bang ginagawa para i-repair or para ayusin yung credit standing mo. Our next criteria po is age. Kailangan po not more than 65 years old ka na upon your loan maturity. Bakit importante po yung age? Kasi dito po magbe-base si bangko kung ilang years na lang po yung ibibigay nila sa inyo. For example, 55 years old ka na. Since you only have 10 years left before you turn 65, ang maximum loan term po na pwedeng ibigay sa inyo ni bank is 10 years na lang. By the way, ito importante itong sasabihin ko. Mas maiksing loan term po means mas mataas ang required salary. Ulitin ko lang guys, the shorter your loan term is, the higher the required salary is. Doon sa example natin kanina, 55 years old ka na. 10 years na lang yung pwedeng ibigay sa'yo ni bank. Kailangan po yung sweldo mo is pasok din po doon sa required salary for 10 years na loan term. Kasi yung binigay ko po sa inyong formula kanina, yung loan amount times 0.035, pang 15 years po kasi na loan term yon. Kung meron po sa inyong nakakaalam kung paano mag-compute ng required salary for 10 years pababa, comment down below para makatulong din po tayo sa ibang viewers natin. Anyway, ito yung scenario natin. What if meron kang co-buyer? Ikaw as the primary buyer, 30 years old ka pa lang. So, qualified ka pa for 15 years. Even up to 20 years, qualified ka pa. Kaya lang, si co-buyer is 55 years old na po.
let's say si daddy mo co-buyer. Kaninong age po yung susundin ni bangko? Kay 55 years old po. Kung sino po yung pinakamatanda sa lahat ng buyers. Very important to guys kasi for example, tayong dalawa co-buyers tayo. Kunwari ako single pa and then ikaw married ka na. Qualified pa tayo for 15 years. Kaya lang si spouse mo is qualified na lang only for 5 years. So 5 years na lang po yung ibibigay sa atin ni bangko. Next criteria guys, bibilisan ko na. Number 7 po is unemployed. Nabanggit natin yung income kanina, 'di ba? So naturally, if wala ka pong trabaho or wala kang business, automatic po hindi ka na agad qualified to loan. Now, what if wala kang trabaho pero meron kang investments like stocks, crypto, or real estates, etc.? Ang unang tanong po natin dyan is, are your assets income generating? Magkano yung profits mo per month? Consistent ba yung monthly returns? Baka mamaya kasi this past few months lang pala maganda yung kitaan. Ano yung assurance natin na after mong ma-approve, wala pong magbabago sa profits mo? Everything stays the same. Kung halimbawang expert investor ka naman pala, meron kang 5 apartments, lahat yun may tenants, laging on time magbayad, mababa yung vacancy rate mo, kailangan mo lang po yun i-prove kay bangko. Ano po yung mga legal documents na kaya mong i-provide to justify your profits? Again, we have to see this from the bank's perspective. Ang investment kasi guys is subject po to market volatility, especially the paper assets. If unemployed tayo, unfortunately, malaking impact pa din kay bank yun. Much better sana if meron kang regular work and then meron ka ding investments on the side. So, ang lumalabas is meron kang stable income and then meron ka ding other sources of income. Next criteria naman po, number 8 is AIF or attorney in fact. This is only applicable po to international clients. So, kung ikaw po ay locally employed, pwede mo nang skip yung part na to, diretso ka na po sa number 9. Nabanggit ko na po ito sa vlog natin last time. Kung ikaw po ay OFWs or immigrants or seafarers, kailangan nyo pong mag-assign ng authorized representative. Ang purpose po ni authorized representative is obviously to represent you on your behalf. Siya po yung taga-pirma mo, siya yung tatawagan ni developer and ni bank during CI. So, very important po yung role ni AIF. Kung si AIF po ay hindi makontak, ayaw niyang makipag-coordinate, ayaw mag-submit ng requirements, ayaw mag-sign. Kahit qualified po kayo as buyers, madedecline at madedecline pa din tayo ni bank because of your AIF. So, sayang naman po, di ba? Kaya very important po ang pagpili ng representative. Hindi po pwedeng kung sino-sino lang. Next criteria po, number 9 is incomplete requirements. Actually, hindi ko na dapat isasama to kasi in the first place, hindi ka rin naman po ipaprocess ni bangko kapag incomplete requirements ka. Pero let's say, nag-start na po yung loan application mo. And then, hiningan ka ni bank ng updated payslips or updated bank statements. And you don't provide on time. You have to be aware, guys, meron po mga clients na bumabagsak because paisa-isa lang sila mag-submit ng requirements. Number 10, malapit na po tayong matapos. Marital issues or hiwalay sa asawa. I'm not talking about legal separations ha. I'm talking about sumakabilang bahay. Ito po yung mga 10 years na akong walang contact kay ex-wife. Kinasal sa foreigner pero pag chinek mo kay PSA, married pa din yung status niya kay ex-husband. Just so you know, red flag po ito kay bangko. Kasi marital issues can lead to property disputes. Ang logic kasi dito guys is kapag in-approve po kayo ni bangko and because of your ex-spouse or because of your marital issues, bigla kang umatras. Lugi po si bangko kasi binayaran niya na po yung remaining balance mo kay developer. So, ano po yung remedies natin for this? Kung meron po kayong kilala na qualified kay bank, let's say yung anak mo, nasa tamang edad na siya, pasok naman yung income niya sa required salary, wala siyang hit sa CMAP, sa kanya mo na lang po ipangalan yung property. And then, siya na lang po yung i-apply natin kay bank financing. That way, when the time comes na gusto mo nang ipamana sa kanila yung property, hindi mo na po kailangan i-transfer yung ownership sa kanila. Or kung
in good terms pa din kayo ni ex, pag-usapan nyo na lang po, internal agreement. O eto, para sa mga anak natin to huwag ka mag-alala, hindi ako sa'yo hihingi kahit piso. Ako lang ang magbabayad. Kailangan mo lang mag-submit ng requirements, tsaka kailangan mo lang pumirma. After nito, gumawa ka ng waiver of rights. Last but not the least, number 11 is nationality. Hindi po lahat ng banks pare-pareho ang requirements pagdating sa nationality. While all banks in the Philippines po tumatanggap ng loan application to all Filipinos and dual citizens, hindi po lahat ng banks is nagbibigay ng loan to former Filipinos and foreigners. When I say former Filipinos, I'm referring po to those na nagpalit na talaga entirely ng citizenship nila. Gagamitin nating example yung clients ko last year. So magkapatid po sila, natural-born Filipino but ngayon po ay Canadian citizens na sila. First, we tried applying their housing loan to China Bank Savings, China Bank Corp, and then Security Bank. All three of them declined my clients even though mataas yung monthly income nilang dalawa, wala pa silang 30 years old, maganda yung credit score nila. Na-decline po sila sa loan simply because hindi na sila Filipinos. And then we tried applying their loan to BDO, na-approve agad sila. The only catch is, yung interest po na binigay sa kanila is yung ino-offer po na interest ni BDO sa mga foreigners. So, may mga ganun po. Just be aware na magkakaiba po ang financial parameters ng mga bangko and it pays to do your research. For those of you who are still watching until now, here is your bonus. Criteria number 12 is loan-to-value ratio. The reason why I said it's a bonus is because itong specific criteria na to guys is hindi na po siya kontrolado ni client. But all the same, malaking factor pa din to guys kasi dito po magbe-base si bangko kung magkano po yung i-approve nilang loan amount sa inyo. Minsan, kahit po sobrang laki ng salary mo pero mababa naman yung LTV natin or yung loan-to-value ratio ng property na binibili natin, maliit lang po talaga yung ipapahiram sa inyo ni bangko. So what is LTV? Sa madaling salita po guys, ito po yung maximum amount na pwedeng ipahiram sa atin ni bangko. Depende po sa appraised value ng binibili nating property. Ibig sabihin, kung ang appraised value po ng property na gusto natin bilhin is 80%, yung remaining 20% kailangan mo siyang bayaran directly kay developer in the form of a down payment. As a rule of thumb guys, the higher the LTV is, the higher din po yung risk sa part ni bangko. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung mga banks po na nag-o-offer ng up to 90% na loan, sila po usually yung pinakamahigpit in terms of qualifying their applicants. Kasi in the unlikely event na mag-default po si buyer sa loan niya, lugi po si bangko. The bank is now stuck with a collateral na mataas yung nilabas nilang amount and kailangan nilang i-resale yon below market value para ma-liquidate yung pinahiram nilang money sa inyo na hindi mo binayaran. Ito po ang reason why we have loan-to-value ratio. Wala pong bank sa Pilipinas na magpapautang ng 100% ng total contract price. Kumbaga, yung buong pambayad mo ng property is uutangin mo sa kanila. So, wala pong ganon. So, ayan po ang 12 criteria ni bank pagdating sa housing loan application. I hope may bago po kayong natutunan sa akin ngayon. And if you like this video, please like and subscribe kasi yung next content po natin is yung promise ko nga sa inyo na Real Estate Documents 101. Also, para po sa mga gustong mag-inquire, you can contact me on Facebook, Viber, and WhatsApp. We have lot only, house and lot, condo, you name it. Madami po tayong properties all over the Philippines. Once again, this is Romina. Thank you po for watching. Nauna to. Bye!